Good day mga kabakal. So, may panibagong drawing na naman tayo mga kabakal na ituturo sa ating mga kabakal na interesadong matuto about sa drawing. Okay. So, itong ginagawa natin mga kabakal, yan, ang tawag dyan ay canopy mga kabakal. Alright. So, bali extension yan no, mga kabakal. So, itong mga plates na to, yan ay tinatawag na cleats. Para yan sa CFR lanes mga kabakal. Ito. And then ito naman, yung dalawang lifting plate or lifting eye. Yan ay, dyan sasabitan yan mga kabakal kapag kinabit sa site or i-erect sa site. Okay. So ditong part mga kabakal, ang tawag dito ay materialis. Okay. Dito sa materialis mo makikita yung size ng ating material na ikakabit dito sa ating canopy. And then, haba, bigat, grade, and then quantity. Okay. So ito mga kabakal, ang total na bigat nito ay aabot siya ng 893.9 kg. Okay. So sa mga baguhan, ang tawag dito ay materialis. Ito naman 3D view or isometric view. Alright. Ito naka side view yan mga kabakal, nakahiga. So itong part sa taas, yan ay naka top view naman mga kabakal. Okay. So ang haba ng ating canopy na ginagawa ay 9,316. So yan ang total na bigat niya mga kabakal. And then ito naman ST602A, yan yung kanyang assembly number. And then external exposed siya mga kabakal. So ibig sabihin yan, nakikita yan mga kabakal sa labas. Alright. Ngayon, ang welding symbols ng ating canopy na ginagawa sa kanyang cleats para sa CFR lanes ay pilot weld both side 6mm tapos all around. Yung hinang paikot 6mm yan mga kabakal, both side. Ganon din dito. Ngayon, dito sa may kanyang plate na pagkakabitan ng ply brace ay pellet weld D-side, tapos 8mm all around. Paikot yan mga kabakal, kailangan 8mm yung size ng welding. So dito naman sa kanyang lifting eye or lifting plate, pellet weld both side 12mm all around. Okay. So dalawa yan mga kabakal. So kailangan matibay yung ating welding dyan dahil ang bigat na yan ay dito nakasalalay sa lifting eye or lifting plate. And then dito sa base plate, sa base plate natin ay double bevel. Okay, to flange, sa flange yan mga kabakal na magkukontak sa ating plate. And then sa weave nya naman ay pellet weld both side 8mm lang mga kabakal. Alright, so ganun din dito sa baba, single bevel both side or double bevel to flange only. Okay. Ngayon, ang next natin ay layout. Okay, sa pag-layout mga kabakal, ang zero natin dito magmumula sa taas, hindi dito sa baba. Kasi kapag dito ka sa baba, magmumula, halos malaki ang diferensya. Kasi kung makikita nyo, ito straight, and then ito naman, paslant. Okay, kung makita mo dito, ito yung mula dito sa dulo, sa zero, ay magsukat ka lang ng 40mm. Yan yung base ng ating plate. And then, nakaslant yan. Yung pinakadulo niyan, kailangan aabot siya ng 59mm. So, magsukat ka rin ng 59mm dito. And then, islant mo yung plate. Kailangan dito sa may dulo ng plate ay aabot ng 59. And then, sa next na cleats ay 1,050 ang kanyang measurement. So lagi yan mga kabakal, sa measurement natin doon sa behind ng ating guhit, nakaposisyon ng ating plate. Yan, 2,550. And then sa lifting eye naman 4,248. So ganyan lang mga kabakal, sundan mo lang yan para hindi ka maligaw. And then pagdating naman dito, kailangan makuha natin tong degree niya mga kabakal, kasi yan ang pinaka-importante.
So mula sa inside to inside ng ano mga kabakala, inside ng flange, inside ng plate, kailangan makuha natin to, ma-reach natin tong 89 degree. Okay, so sa pagkabit naman ng kanyang base plate, kung makikita mo, equal naman siya mga kabakal. Ayan, mula sa dulo hanggang sa flange ay 112. Dito sa baba ganun din, 112 kailangan. Alright. So ito mga kabakal, angle on to mga kabakal, or EA. So ito yan 90 by 10. 90 yung lapad, and then 10 mm yung kapal. EA, equal angle yan mga kabakal. So ito yan. Kapag tiningnan natin ang side view, makikita natin yan. Ngayon, itong bracing natin, nakasolid, ibig sabihin yan, nakaharap sa atin. Ngayon, kapag dito tayo tumingin, papunta dito pataas, itong makikita natin. Ayan. Okay. Kung makikita nyo, imaginary line yan or dotted line. Kung makikita nyo, ibig sabihin yan, yung plate nyan dun sa kabila, sa likod. Kasi dito tayo nakatingin sa baba. Ang una natin makikita, itong flange na to. So hindi natin makikita yung plate, kaya nagkakaroon ng ganito, nakatago. Alright. Next, kung makikita nyo, may arrow tayo mga kabakal. Okay. Sa pagtingin ng arrow mga kabakal, ay madali lang yan mga kabakal. Mula sa labas, ang point ng arrow natin ay papasok. From outside to inside. And then, ang tinuturo ng arrow na yan, tinutukoy niya yung itong posisyon ng plate. Kung ito ba ay nakasentro sa ating flange. Okay, ngayon ito si A. Ayan, A, section A. Ayan, kung makikita mo yung cleats natin na para sa zipper lens ay nakasentro lang sa flange natin. Ngayon, sa pagkabit niyan, kunin lang natin yung sentro ng ating flange, and then sentro ng plate, pagtatapatan lang natin mga kabakal. Yan, ganyan lang kabilis. Ayan kung makikita nyo, center to center lang yan Okay, ngayon sa pagtingin ng arrow na yan mga kabakal, from outside to inside, ganito yan mga kabakal Mayroon tayong sample dyan. Ayan, magkaparehas lang yan pangit lang yung drawing ko. Okay, kung makita nyo, ngayon kapag sinundan natin yung arrow na yan, magiging ganito yung itsura nyan. Aangat mo lang yan, tapos gaganito lang yan, tagilid, and then papunta doon. Okay? So ganito yung itsura niyan. Ngayon, kapag nilapag natin yan sa A, ganito yan. Okay? So hindi pwedeng ganito baliktad yun. So ganito ang tamang pagbasa ng arrow or pagsunod sa arrow. Ganito, and then ganito. Alright. So bakit sinabi kong baliktad? Okay, so ito sample. Ito yung number ng ating EA. And then ito naman sa kabila ay 67. Okay. Ngayon halimbawa, binaliktad natin. Ganito, papunta doon. So ang number na yan, itong 66 na to ay doon yan sa kabila. Tama po ba? Okay, magiging kabila yan. Ngayon, pag tiningnan natin yan sa side view, so ito yan, di ba? Ngayon, pag binaliktad natin to, itong 67 na to, dito yan pupunta sa kabila. Ngayon, itong 66 na yan, pupunta yan dito sa kabila. So, magkakaroon ng, magkakamali tayo, baliktad. So, baliktad yan mga kabakal. So, kailangan ganito. 66 ito, di ba? 66. Kailangan ganito yan. Punta doon. Ngayon, pag tiningnan natin yan sa side view, nakaganon yan. So, ang 66, ito yan, 66. Okay. Ngayon, ang kanyang welding symbol ng ating angle on ay single B, D side, 6 mm, dito sa taas, nakatutok yung arrow. Tapos sa other side niya naman ay fillet weld, 6 mm, dito. And then all around yan mga kabakal. So, ganyan ang pagbasa ng welding symbols. Ngayon, ito yung ating finished product. Okay. So, ayan. Alright. So, dito, ang degree dito ay 89. 89 degree. Pag ganun, paslant. Okay, ito, kung makita nyo, naka-solid line, ibig sabihin, nakaharap yan sa atin. Ito yan, yung kakabitan ng bracing.
Okay. So ganun din doon sa may dulo. Alright. So ito naka-top view ha. So sinunod natin sa posisyon ng ating top view. Okay, kung makita nyo dito sa may dulo natin, dito sa may zero natin ay naka-solid lane yung ating bracing. So ito yan. Kaya naka-solid lane yan dahil nakaharap sa atin, nakikita natin. And then itong angle on na to. Okay, itong angle on na to naka-face sa atin ay 66. So ito yan. Alright, so ang kabila dito. Okay, so ganyan lang mga kabakal kasimple, no? So ang sukat nito mula sa may flange ay kailangan 44. Mula dito, kailangan 44 hanggang dito. And dito sa dulo niya 27. Mula sa taas ng flange, kailangan mula dito ay 27 hanggang dito sa may ating angle on. Okay, so ganun lang mga kabakal. Mula naman dito sa baba hanggang dito sa may angle on natin, kailangan ma-reach natin tong 224. Mula dito hanggang dito 224. Okay, so ganun lang kasimple mga kabakal. Alright, so yan na yung ating finish canopy na ginagawa. Alright, so katulad sa drawing, ang ating lifting eye ay 12 mm. Yung hinang, lifting plate. So ayan. 12 mm. Ganon din dito sa kabila. So ayan, 12 mm din. Alright. So dito naman sa may ating base plate ay 8 mm. 8 mm, tapos 8 mm din ito all around. Sa kakabitan natin bracing. Ngayon, ginawa ko na lang na 8 mm din yung flange natin. Para pantay-pantay mga kabakal. Maganda tingnan. Pero naka-ano yung penetration butt weld yan mga kabakal. 4 pin. Alright. So yan lang mga kabakal. Kunting idea. Thank you and God bless.